Parang lahat gustong pasampal kay Inay Maria, parang lahat gustong sabunutan si Kim, di ba? Oo. Kayo, anong nararamdaman nyo? I'm sure may mga lumalapit sa inyo. Mamaya yung follow-up question ko kung may sumabunot ba sa Amerika. So, ito bong the favorite ko to. Namuntik maging supervisor sa Rustans. Hindi pinili ang maging artista. Yes. Galing. Anong question for Tita Ruby? Anong nararamdaman nyo na? Kasi ikaw parang tanong mo na rin yung kanina. Oo nga. Exactly. Talagang grabe yung ina-approach sila ng mga tao. Agree ako kay Jim kasi una rin sa... Siyempre siya nagtatanong. Hindi. Disagree kayo, still away. Ang saya sa celebration talaga. Sabi niya, akala ko rin ang una parang, okay, this is just part of the promo and marketing. Kailangan i-hype yung show, pero hindi lang siya basta hayop talaga. Hindi ordinary people, you receive messages from all over the world, from LA, from Hong Kong, ako yung mga natatanggap ko. Natutuwa sila. Sa character mo? No, sa in general, sa show. Siyempre, damay na rin ako doon, di ba? Yun, tapos minsan may mga nagtatanong, siyempre hindi ako sumasagot kung anong mangyayari, ganito. Subukan mo lang sumagot. Sobra silang engaged. And that really, and I'd like to take this opportunity na, kasi siyempre kami nasa camera, kami napupuri, parang doon ko lang na-realize ang husay ng mga writers ng Lila and the creatives, aside from, of course, the directors, no? Kasi kami laging na, pero ang galing nilang mag-isip ng mga twists and turns na sobrang kinagat ng mga tao. At ang audience natin from A to Z, hindi lang naman, alam niyo gano'n. Parang lahat, no? Parang part sila ng linang, may say sila, may sinasabi talaga sila sa mga pwedeng gawin, mangyari, di ba? Nakaka-proud yung gano'n, di ba? At ito, di ba sinabi ko sa Eric TJ, di ba? Na kahit yung mga writers na maka-GMA, nakatuto. Grabe, oo. May isa, hindi ko babanggitin pangalan naman. Kasi, pero talaga yung, hindi, si Gorgie. Si Gorgie, siyempre, mas identify siya sa ano. Pero, siya talaga, very vocal siya sa pagsasabi. Kanina sabi niya nga sa akin, sobrang hanga siya kay Pao. Oo, ba't naman yung didi, may very vocal siya, Binya. Juliana, ikaw ba yun? Kasi nagkatayo si Binya eh. Parang part ako ng cast. Parang yung, kahit yung mga lahat ng tao, wala yatang pinipili, talagang sobra yung pagka-engage sa show nyo, di ba? Actually, Inay Maria ha, eto, sabi talaga sa akin si Ibix kasi writer ko sa Abante, na-excite siya na mag-invite dito. Sana, sabi niya, magpasampo ng sampal. Aaron, halika dito, Aaron. Si Bix daw, si Bix. Si Bix mismo. Si Bix talaga. Sa Green Hills tayo, sabi mo. Sumagot sa yung drama. Ako, Tito Chin, parang lagi nang sinasabi mabigat yung kamay ni Inay. Pero pag nahawakan mo yung kamay niya, Tito Jun, yung kamay niya isa sa pinakamalambot at makinis na kamay na nahawakan ko sa buong buhay. Pero bukod sa suot niya, ha? Oo nga, pero balita ko nga, pag nagpa-sample siya, ibibigay niya yung singsing. Okay lang, di ba? Ayaw ni Patrick, the stylist. Pero June, who else gusto mong sumagot nung si Kim. Si Kim, ikaw ba? Galing ka sa abroad. Namasyal ka eh, oo. Wala bang muntik ang immersed ba sila sa limo? Oo, nagulat ako. Nung nag-show ako, meet and greet, sabi na, Juliana! May iba kinurot ako, ganyan. Yung parang, maraming galit sa iyo. Oo, Juliana na. Minsan nagugulat naman ako sa airport, yung mga nagbubuhat ng bag. Ma'am, may ibang babae na po ba si Victor? Kasi kinakawawa niyo na siya. Huh? Nagbubuhat ng maleta. So parang affected sila everywhere, kahit saan sila. So sobrang happy naman. Hindi ka natatakot ba?
baka isang araw may manabunot sa'yo o sumampal, gayahin si Maria. Inay? O, na sampalin ka. Baka hindi malayo kasi nagsimula na sa regalo eh. May nagbigay na ng mga regalo sa akin, Juliana pangalan. Kasi may message na huwag ka maging, huwag ka mga bet, pakapait ka. Sabi ko, talaga ba? Pero balman naman yung binigay. Kaya okay lang sa akin. Parang 70 years old siya. 70 years old pa na fan. Wow, masaya. Double happiness siya. Parang deserve rin naman po ni Sylvie ng gifts. Alam mo, Sylvia, kausap ko yung nanay mo nung Wednesday sa party ni Tita Annabel, napag-usapan ko na namin. Sobra ka namin pinuri sa kanya. Kasi ang PR niya rin, no? Ang ganda ng PR niya, mana sa nanay. Pero yun nga. Kay John din siguro naman. We have to give it to both the parents. Hindi ko na kausap si John eh. Hindi ko kausap yung concert ng ni Sharon Gabi eh. Tahimik siya, nanonood siya. Pero Sylvia, Naniniwala na ako nanonood ka dito dyan. Kasi Sylvia yung Ibs na ibs, Sylvia. Ito ang bongga. Siyempre si JM hindi matatawarin yung galing. Si Kim talaga naman ang bongga. Si Paolo, di ba? Si Inay Maria. Siyempre, si Miss Ruby. Favorite ko siya nung pag-meet kami sa Starbucks, di ba? Remember? Haba naman ang pasakaran. Yung gagawin nila, kasama ka sa pinupuri. Thank you po. Thank Jun, you. tanong ni si Paolo kasi man of few words. Alam mo naman, di ba? Kasi lalaki. Mamaya ba gusto mo magsalita siya? Ano ba? You've Wala done a lot of si great Sylvia. dramas. After Sylvia. Sylvia, sige. Kaya, thank you. Hindi ko lang alam kung kailan nagtatanong. Hindi ko na kay Jun. Kasi, di ba lahat ang gagaling, pero kasama siya sa pinupuri. That's why she's here. We have the main cast presented to you, di ba? Andito sila ang pinakamahusay na main cast. Go ahead, Thank you. Kayla. Thank you po for saying that. Syempre, I'm really just blessed to have worked with, of course, Inay, Ate Kim, Juliana, and Kuya Paolo, and Tita Ruby, and our directors, Direct FM and Direct Jojo, who really guided me through the journey of my character. So, yun lang, wala akong ibang masasabi kundi maraming salamat talaga. Thank you. Ay, sorry. Kayla, ate? Sorry. May tanong din siya. Basta yun na yun, okay na. Next time na lang babawi ako. Sorry. Sana maulit itong casting na ito. Yun talaga ang dream ko. Nasa sa inyo yan. I know, Nay. May Pao! season 2. You've done, sabi ko nga, paulit na. You've done a lot of great dramas. May mga na-experience ko sa din lang na hindi mo na-experience before, the acceptance and all. Pwede lang mag-share ka ng ilan na parang, do you get complimented by what, women, men, or yung mga young people about your character, or to share lang na hindi namin alam? I'm not really sure dahil medyo hindi rin ako lumalabas ng bahay lately. But maybe to add yung sinasabi ni Tita Ruby kanina, when it was first pitched to me, they kept telling stories of infidelity. Tsaka itong mga story na to, parang out of this world talaga na grabe na, kumbaga pag narinig mo yung story ng Linlang, wala pa to dito sa mga totoong storya. So siguro kinonsolidate nila, ginawa nilang kwento itong mga nangyayari. Pero it goes to show that parang I think we wanted the show to be as grounded as possible and as real as possible. So kung sasabihin ng mga tao na imposibleng mangyari yan, nangyayari po to. Nangyayari po talaga to dahil maraming pinagpasihan at maraming, in fairness to our researchers and our writers, parang maraming pinanggalingan itong mga eksena at itong mga pangyayari dito sa Another case of infidelity, ibang case naman, ayaw itama yung mali na ni Jay, the character, si Alex. How do you, kasi first time mong gumawa, di ba, sa amin, sa team namin, tapos ganito pa yung acceptance. Meron bang something else na pwede mo i-share na parang people compliment you, na mga nakapanood, you're so husay, you're so galing, and nangyayari yung case mo ng isang napakahusay na lawyer, nakiki-appeal sa isang may asawa, ng agaw pa ng asawa.
nabuntis pa. Okay, tama na buntis kasi DNA naman eh. Okay, go ahead. Marami pong, yun nga po, sinabi ko maraming nagagalit sa akin, maraming natitrigger dun sa palabas, dun sa nangyayaring vlog. And for me, yung pagkagawa ko ng role, hindi ako masyadong nahirapan dun sa panglilin lang kasi na-portray ni yung mga cast po, mga co-actors ko, buo po yung characters nila. And parang sasabay na lang po ako. So, yun po. So, happy ka naman na nagawa mo ang din lang. Happy with the team of Direct FMR and JS. Opo, with our directors. Aaron, June? Last na. Go. Si Paolo kasi, no, na nakakapuri siya, para siya si Tom Hanks na sa project na to. Kasi si Tom Hanks, di ba, pag kailangan magpapayat, di ba, ang dami natin na the project niya na okay siya, di ba, very hunk ang dating, tapos bilang ang payat-payat, dahil, pero si Paolo, hindi lang sa may normal siya, nagpapayat siya, nagpalaki ulit siya, di ba? Gaano kahirap yung ginawa mo? Siyempre marami ka rin sinacrifice, hindi ka basta pwedeng tumanggap din ng ibang projects kasi iba-iba itsura mo di ba? Ayaw yung lumabas noon, ang dami yung ayaw puntahan. Actually, yun na nga po, parang siguro isang sacrifice na kinailangan sakripisyo talaga yung pagtanggap ng ibang proyekto dahil na hindi angkop dun sa look ko. And parang, ayun nga nagtataka yung ibang tao, parang nagpabaya daw ako, pero it was all to prepare for din lang. So I gave, baga, yung dedication ko na binigay sa proyektong ito, binigay ko talaga na hindi ako tumanggap ng ibang proyekto para matutukan ko to. At the same time, ang dami ko ring disiplina na in-instill sa sarili ko para ma-achieve yung sa tingin ko makakatulong sa show in some way in terms of believability and yeah. So, minsan ang